Napansin mo na ba kung paanong habang mas pinipilit mong ipagtanggol ang sarili mo, lalo lang binabaluktot ng iba ang mga salita mo? Na ang pakikipaglaban para sa katotohanan, respeto o katarungan ay lalo ka lang mukhang desperado, habang ang tunay na may kasalanan ay lumalabas na parang walang nangyari. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa sandaling tumigil ka sa pagpapaliwanag, sa paghabol, sa pag-react, si karma na ang kusang kikilos para sa iyo? Parang ahas na kinagat ang sarili niyang buntot. Habang mas lumalaban siya, mas lalong lumalalim ang sugat. Pero kapag tumigil siya sa pakikipaglaban, kusang gumagalaw ang kalikasan at nagsisimula ang paghilom. O isipin mo ang alingaw-ngaw sa kabundukan. Anuman ang iyong isigaw, sa huli bumabalik din sa iyo. Ganyan ang karma. Ang mga kasinungalingang ikinalat nila, ang sakit na idinulot nila, lahat yan babalik din sa kanila sa tamang panahon. Dahil habang abala sila sa panggugulo, panlilinlang at pagmamanipula, ikaw ay may pagpipilian, mahulog sa patibong nila o umatras at panoorin habang si karma ang sumusulat ng huling kabanata. At kapag pinili mong manahimik, doon bumabalik sa kanila ang bigat ng sarili nilang mga ginawa. Doon lumalaban sa kanila ang sarili nilang enerhiya. Kaya kailan mo pipiliing umatras at hayaang si karma ang humawak sa mga bagay na hindi kayang tapusin ng kahit anong salita. Samahan mo ako dahil ang huli ay babago sa buong pananaw mo. Tara na't magsimula tayo. Number 1. Kapag may nagsinungaling tungkol sa iyo. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakainis na sitwasyon kapag may nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa iyo. Napakadalas na mahikayat kang lumaban, linisin ang pangalan mo, at tiyaking alam ng lahat ang katotohanan. Pero ito ang masakit na katotohanan. Ang pagtatanggol sa sarili laban sa mga kasinungalingan ay kadalasang nagdadala ng mas maraming drama. Habang mas tumutugon ka, mas binibigyan mo ng enerhiya ang kasinungalingan. Habang mas nagpapaliwanag ka, mas nagsisimula ang ibang tao na magduda kahit wala naman silang pagdududa dati. Narito ang katotohanan. May mga tao na hindi talaga interesado sa totoo. Ang mahalaga sa kanila ay ang reaksyon mo. Ang taong nagsisinungaling tungkol sa iyo ay hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng kontrol. Gusto nilang maguluhan ka. Gusto nilang maging emosyonal ka. Gusto nilang mahulog ka sa laban kung saan bawat kilos mo ay nagiging patunay na may bigat ang kasinungalingan. At kapag sumabak ka, nilalaro mo ang laro nila. Dito papasok ang karunungan ng Stoic. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Ito ang pamantayang dapat mong sundin. Pwedeng magsinungaling ang iba. Pwedeng mandaya ang iba. Pero ang kanilang mga kilos ay hindi kailanman magpapakilala kung sino ka. Ang tugon mo ang magpapakilala nito. Sa halip na sayangin ang oras mo sa pagtatanggol laban sa mga kasinungalingan, hayaan mong ang panahon at katotohanan ang magbunyag ng lahat. Dahil narito ang madalas kalimutan ng mga tao, ang mga kasinungalingan ay may taning, pero ang katotohanan ay walang hanggan. Hayaan kitang ikwento ito. Isang lalaki ang kilala ko. Tawagin natin siyang James. Inakusahan siya ng isang bagay sa trabaho na hindi niya ginawa. Kumalat ang tsismis. May mga bulungan. May mga katrabaho siyang umiwas sa kanya. Ang unang instinct niya, magpaliwanag sa lahat, kumbinsihin silang maniwala sa kanya. Pero sa halip, pinili niya ang pananahimik. Nagpatuloy siya sa trabaho niya, nanatiling propesyonal, at hinayaan ang mga gawa niya ang magsalita para sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang katotohanan. Ang taong nagkalat ng tsismis ay may kasaysayan pala ng panlilinlang.
Hindi na kinailangan ni James patunayan ang sarili niya. Kusang lumitaw ang katotohanan at dahil hindi siya sumabak sa drama, nanatiling buo ang reputasyon niya. Paano mo ito haharapin? Una, magtiwala sa pangmatagalang laban. Mabilis kumalat ang kasinungalingan, pero ang katotohanan ay nananatili ng mas matagal. Pangalawa, ituon ang pansin sa integridad mo. Kung alam mo kung sino ka, walang halaga ang opinyon ng mga naniniwala sa kasinungalingan. At panghuli, hayaan mong si karma ang kumilos. Ang mga taong nagsisinungaling tungkol sa iba ay kalaunan ay nalalantad din dahil sa sarili nilang mga gawain. Hindi mo kailangang habulin sila. Ang buhay na mismo ang mag-aayos nito. Sa dulo ng lahat, ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Ito ay pagkontrol. Kapag may nagsinungaling tungkol sa iyo, huwag kang bumaba sa antas nila. Manatiling nakatapak sa lupa. Maging matiyaga. At tandaan, ang katotohanan ay palaging lilitaw. At kapag nangyari iyon, mananatili ang dignidad mo. Number 2. Kapag may nagtaksil sa tiwala mo. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamahihirap na aral sa buhay, ang pagharap sa pagtataksil. Maari itong manggaling sa kaibigang tumalikod sa iyo, sa karelasyon na sinira ang tiwala mo, o sa isang taong pinaniwalaan mo pero ikaw ay binigo. Ang pagtataksil ay masakit sa paraang kakaunti lang ang makakatumbas. Ang unang instinct, harapin. Gusto mong magtanong, humingi ng paliwanag, o ipaintindi sa kanila ang pinsalang ginawa nila. Pero narito ang katotohanan. Walang salitang makakapagpabago sa likas na pagkatao ng taong nagtaksil. Kung nagawa kanilang pagtaksilan minsan, malamang na na-justify na nila ito sa sarili nila. Pinaniwala nila ang sarili nilang tama ang ginawa nila, na kinakailangan ito, kapatapatawad, o mas malala pa, kasalanan mo. Walang dami ng paliwanag ang makakabago doon. Kapag sinubukan mong ipaliwanag, babaluktutin nila ang mga salita mo. Kapag sinubukan mong ipadama ang guilt, gagawa nila ng paraan para ikaw ang lumabas na masama. Kaya't ang pag-alis ng tahimik ang pinakamalakas mong sagot. Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Sabi ni Seneca, ang isang hiyas ay hindi mapapakinang ng walang friksyon, at ang tao ay hindi mahuhubog ng walang mga pagsubok. Sa madaling salita, masakit ang pagtataksil, pero isa rin itong pagsubok. Pinipilit ka nitong lumago, patatagin ang iyong mga hangganan, at kilalanin kung sino talaga ang karapat-dapat sa buhay mo. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi basta pagdurusa lang. Isa itong aral. Aral sa paggalang sa sarili, sa pagtanggap, at sa pagbibitaw sa mga taong hindi naman talaga dapat manatili. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Isang babae ang kilala ko, tawagin natin siyang Sarah. Mayroon siyang matalik na kaibigan ng mahigit 10 taon. Lahat ay pinagsaluhan nila, mga sikreto, mga pagsubok, at mga tagumpay. Pero isang araw nadiskubre ni Sarah na ang kaibigang ito ay matagal na palang nagsasalita sa likod niya. Ibinubunyag ang mga pribadong usapan at sinabotahe pa ang ilang oportunidad ni Sarah. Sa una, galit na galit siya. Gusto niyang komprontahin ito, ipamukha ang ginawa. Pero sa halip, pinili niyang manahimik. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya gumanti. Basta't lumayo siya, walang paliwanag, walang pangalawang pagkakataon. At alam mo kung ano ang nangyari? Narinig ng kaibigan ang katahimikan. Inaasahan niya ang komprontasyon, ang eksena, ang away. Pero ang nakuha niya, kawalang pakialam. At yung katahimikan, malakas ang sigaw noon. Kaya paano nga ba haharapin ang pagtataksil? Una, tanggapin mong may mga taong hindi kailanman magiging kung sino ang akala mong sila. Ang sakit ay nanggagaling sa inaasahan mo. Bitawan mo iyon. Pangalawa, huwag mong sayangin ang hininga mo sa pagpapaliwanag ng mali nila.
Alam na nila yan kahit pa hindi nila aminin. At panghuli, lumayo ka ng may dignidad. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito'y lakas. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakawala ng attachment. Ang mga taksil ay nabubuhay sa reaksyon, sa guilt, sa pangalawang pagkakataon. Huwag mo silang bigyan nun. Hayaan mong ang katahimikan mo ang magpaalala sa kanila na hindi ikaw ang nawalan, sila ang nagtaksil sa taong hindi nila kailanman dapat ipinagkanulo. Number 3. Kapag may nang-insulto sa iyo, pag-usapan natin ang isang bagay na pinagdadaanan nating lahat sa iba't ibang punto ng buhay, ang insulto. Maaring ito'y pasaring, kunwaring papuri, pero may halong panlalait o tahasang pag-atake. Isang bagay lang ang layunin ng mga insulto, pukawin ang emosyon mo. Sa sandaling mag-react ka, kung manlalaban ka, magpapaliwanag o magpapakita ng galit, ibinigay mo sa nanlait ang gusto nila, kontrol sa emosyon mo. Ito ang katotohanan. Ang pagsagot sa insulto ay nagbibigay lamang ng kapangyarihan sa kanila. Kapag may nanlalait sa'yo, nanghihikayat lang sila ng reaksyon. Gusto nilang makita kang masaktan. Gusto nilang maramdaman na naapektuhan ka. Pero kapag pinili mong huwag makisali, kapag nanatili kang kalmado, matatag, at walang pakialam, doon ka panalo. Walang mas nakakainis sa nanlalait kaysa sa mabaliwala. Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging kagaya ng kaaway mo. Isipin mo yan. Sa sandaling bumaba ka sa antas nila, talo ka na. Kung sila'y maliit, bastos o mapanghamak, bakit mo sila bibigyan ng kasiyahang makita kang bumaba sa laro nila? Sa halip, tahakin mo ang mas mataas na daan, ang daan ng katahimikan, pagpipigil sa sarili at dignidad. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. May kilala akong lalaki, tawagin natin siyang David. Isang beses, nasa isang work event siya. May isang katrabaho na iinggit sa bagong promotion ni David na nagbitaw ng pasaring sa harap ng iba. Wow! Mukhang kahit sino na lang binibigyan ng promotion ngayon, ah. Tumahimik ang buong kwarto. Lahat naghintay sa sagot ni David. Pero ang ginawa niya, ngumiti lang, tumingin sa mata ng nanlait at hindi nagsalita. Tahimik. Walang galit, walang depensa. At alam mo kung ano ang nangyari. Nangamba ang katrabaho. Inaasahan niya ang sagot, ang pagtatalo. Pero ang nakuha niya, katahimikan. Habang si David nanatiling may kapangyarihan. Kaya, paano mo nga ba dapat harapin ang insulto? Una, kilalanin mong ang insulto ay mas nagsasabi tungkol sa taong bumibitaw nito kaysa sa iyo. Karaniwan, ang nanlalait ay mga taong nagpo-project ng sarili nilang insecurities. Pangalawa, alamin mong ang katahimikan mo ay lakas mo. Sa hindi mo pag-react, pinapakita mong walang bigat ang salita nila sa mundo mo. At panghuli, dalhin mo ang sarili mo ng may kumpiyansa. Kapag tumugon ka ng kalmado at walang emosyon, nawawalan ng kapangyarihan ang nanlait. Sa dulo ng araw, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At kung minsan, ang pinakamakapangyarihang tugon ay walang tugon. Dahil ang katahimikan, iyon ang pinakamalinaw na patunay na ang mga salita nila, hindi ikaw ang nagbibigay kahulugan, kundi ikaw mismo. Number 4. Kapag sila ay nagpapanggap na biktima, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakanakakainis at mapanlinlang na ugali, ang mga taong nagpapanggap na biktima. Alam mo na ang uri nila. Pinabaluktot ang kwento, sinasadyang iwan ang mga ginawa nila, at ginagawa ang sarili na parang sila ang sinaktan. Hindi mahalaga kung ano talaga ang nangyari. Ang mahalaga sa kanila ay kung paano sila makakakuha ng simpatiya, mailipat ang sisi,
at mapaniwala ang iba na ikaw ang problema. At habang mas pinipilit mong ipagtanggol ang sarili mo, lalo kang lumalabas na masama. Ito ang katotohanan. May mga tao talagang hindi naghahanap ng solusyon. Naghahanap sila ng atensyon. Hindi nila pinapahalagahan ang katotohanan. Hindi nila iniintindi ang pagiging patas. Ang layunin nila ay hindi ayusin ang sitwasyon, kundi kontrolin ang kwento. At kapag sumali ka sa laro nila, kung makikipagtalo ka, magpapaliwanag, o susubukang patunayan ang panig mo, ikaw na ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Sabi ni Epictetus, ang pagrereklamo ay laging walang saysay at kailanmay hindi naaangkop. Saktong-sakto yan sa sitwasyong ito. Kapag may nagpapanggap na biktima, hindi sila naghahanap ng solusyon. Naghahanap sila ng audience. Hayaan mo na ang karma ang maglantad ng panlilinlang nila. Dahil ang katotohanan, palaging lumalabas. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, pero darating din ang oras, makikita rin ng mga tao ang pattern, na itong taong ito palaging biktima sa bawat sitwasyon, at doon mababasag ang maskara. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kwento. May kilala akong babae, tawagin natin siyang Rachel. May katrabaho siya na laging nagpapanggap na biktima. Tuwing kinakaharap sa isang issue, binabaluktot nito ang usapan at sinasabi ang mga bagay tulad ng, "Hindi ko akalaing aakusahan mo ako ng ganyan. Hindi ko kayang manakit ng kahit sino." Tiempo pa, umiiyak siya sa harap ng mga tamang tao. Kaya si Rachel ang lumalabas na masama. Sa simula, sinubukan ni Rachel na ipagtanggol ang sarili niya. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari, nagpakita ng ebidensya, at sinubukang kausapin ng maayos. Pero habang mas pinipilit niya, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Nag-e-enjoy ang katrabaho sa drama, ginagawang patunay ang bawat sagot na siya'y inaapi. Kaya't may ginawa si Rachel na kakaiba. Tumahimik siya. Wala nang depensa, wala nang reaksyon. Hinayaan niyang ang panahon ang maglantad ng katotohanan. At totoo nga, dumating ang oras na napansin na rin ng iba ang pattern. Masyado nang paulit-ulit ang pagiging biktima ng katrabaho. At unti-unting nawala ang paniniwala ng mga tao sa kanya. Yung mga taktika ng panlilinlang na dati epektibo, naging halatang halata na lang. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang kanyang kredibilidad. Kaya paano mo haharapin ang mga nagpapanggap na biktima? Una, huwag kang makipagtalo. Kapag mas pinipilit mong patunayan ang sarili mo, mas lalo kang nagbibigay lakas sa kwento nila. Pangalawa, manatiling kalmado at detached. Hayaan mong ang mismong ugali nila ang magbisto sa kanila. At panghuli, magtiwala ka sa karma. Ang mga taong paulit-ulit na nanlilinlang at binabaluktot ang katotohanan, darating ang araw, sila rin ang maglalantad sa sarili nila. Sa dulo ng lahat, ang katahimikan mo, ang kapangyarihan mo. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mong paikutin nila ang bersyon nila ng kwento. Hayaan mong laruin nila ang laro nila. Dahil sa huli, ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol. Ang oras mismo ang maglalantad nito para sa iyo. Number 5. Kapag binabalewala nila ang iyong halaga. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalupit ngunit pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pagiging hindi pinapahalagahan. Minsan sa mga relasyon, pagkakaibigan, o kahit sa trabaho, darating ang panahon na mapapansin mong hindi ka nakikita ng ibang tao ayon sa iyong tunay na halaga. Ibibigay mo ang iyong suporta, makikialam ka. Pero imbis na pasasalamat, makakamtan mo ang hindi pag-aalaga. Imbis na respeto, ikaw ay tinatrato ng basta-basta. At ang natural na instinct mo ay makipaglaban para sa kanilang pagkilala, para patunayan ang iyong halaga. Pero heto ang katotohanan.
Ang pagmamakaawa para sa pagkilala ay nagpapababa sa iyong halaga. Kapag mas pinipilit mo, mas kaunti ang respeto na makukuha mo. Hindi pinahahalagahan ng mga tao ang bagay na laging nandyan. Hindi nila nirerespeto ang isang bagay na sa tingin nila ay hindi nila kailanman mawawala. Kaya't ang katahimikan ang pinakamahalagang sandata mo. Kapag tumigil ka sa pagpapakita, sa paghabol at sa pagpapakitang halaga mo, may mangyayaring pagbabago. Bigla nilang mararamdaman ang pagkawala ng bagay na inaakala nilang laging nandyan. Ang katahimikan ay pinipilit silang makita kung ano ang kanilang nawala. Dito papasok ang karunungang stoiko. Sabi nga ni Seneca, ang oras ang naglalantad ng katotohanan. At ganito nga ang nangyayari kapag umalis ka ng may dignidad. Ang katotohanan ay nahahayag at gumagaling hindi sa mga salita, hindi sa mga argumentasyon, kundi sa pagkawala. Ang mga taong tunay na pinahahalagahan ka ay makakapansin. Ang mga hindi sila talagang meant na magtagal sa buhay mo. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Isang tao na kilala ko, tawagin na lang natin siyang Jake. Siya ang laging gumagawa ng mga hakbang para sa kanyang mga relasyon. Mapakaibigan o katrabaho, siya ang tao na laging nag-check-in, nagpapakita, at nagpaparamdam sa mga tao na sila'y pinahahalagahan. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may isang bagay, ang mga pagsusumikap ay tila lopsided. Kapag hindi siya kumontak, may mga araw, linggo pa nga, na walang komunikasyon. Kung hindi siya ang mag-initiate, wala ring ibang gagawa. At doon niya na-realize, hindi siya pinapahalagahan. Siya ay itinuturing lang na convenient. Kaya't nagdesisyon si Jake. Tumigil siya sa paghabol, walang dramatic na pag-alis, walang galit na mga talumpati, tanging katahimikan. At alam mo ba kung anong nangyari? Ang mga taong talagang nagmamalasakit ay siya ang inabot. Ang mga tingin lang sa kanya bilang option, wala, at yun ang naging sagot niya. So paano mo haharapin ang pagiging hindi pinapahalagahan? Una, itigil mo na ang pagpapaliwanag ng iyong halaga. Ang iyong halaga ay hindi bababa dahil ang ayaw ng ibang tao na makita ito. Pangalawa, mag-step back at obserbahan. Ang mga tamang tao ay hindi kailangang paalalahanan upang pahalagahan ka. At panghuli, hayaan mong ang oras ang magtrabaho. Kapag umalis ka ng tahimik, binibigyan mo ang iba ng pagkakataon na mapagtanto kung ano ang kanilang nawala. Sa huli, hindi mo kailangang magpatunay ng kahit ano sa sino man. Kung ang isang tao ay hindi kayang makita ang iyong halaga habang nandyan ka, hayaan mong maranasan nila ang iyong pagkawala. Dahil minsan, ang tanging paraan para matutunan ng mga tao kung paano pahalagahan ka ay kapag wala na silang access sa'yo. Kung napanood mo ang video na ito hanggang dito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento na may "Salamat Diyos" at i-like kung nagustuhan mo ang content. Malaking bagay ang iyong suporta at nakakapagbigay inspirasyon sa akin para patuloy na gumawa ng mas interesting na mga video. Naway magbigay ito ng inspirasyon sa iyo at magpatuloy tayong matuto ng magkasama. Maraming salamat sa iyong suporta. Number 6. Kapag tinatangkang mag-provoke ka. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng self-control, ang hindi pag-react kapag may nagtatangkang mag-provoke sa'yo. Palaging may mga tao na nasisiyahan sa mga hidwaan. Tinutukso ka nila, sinasabi nila ang mga bagay upang makalmot ka, at sa sandaling mag-react ka, kung ito man ay galit, inis o depensa, ibinibigay mo sa kanila ang eksaktong gusto nila, kontrol sa iyong emosyon. Heto ang katotohanan. Ang mga taong naghahanap ng hidwaan ay hindi naghahanap ng solusyon. Ang hinahanap nila ay reaksyon.
Gusto nilang makita kang maguluhan, magalit, o mawalan ng kontrol sa iyong sarili. Kumakain sila ng iyong emosyonal na enerhiya dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kapangyarihan. Pero kapag tumanggi kang makialam, kapag nanatili kang kalmado, kolektado, at hindi alintana, iyon ang pinakamalaking hakbang ng kapangyarihan. Dito papasok ang karunungang stoiko. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag na-realize mo ito, matutuklasan mo ang lakas. Hindi mo kayang kontrolin kung paano kumilos ang ibang tao. Hindi mo kayang pigilan ang mga tao na magtangkang mag-provoke sa'yo. Pero kaya mong kontrolin kung papayagan mong maapektuhan ang iyong estado ng isipan. At kapag ito ay natutunan mong kontrolin, magiging untouchable ka na. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Isang tao na kilala ko, tawagin na lang natin siyang Adam, ay may katrabahong mahilig magpasiklab ng drama. Bawat meeting, bawat interaction, palaging may mga banat na pilit nagpapagalit kay Adam. Noong una, ipagtatanggol ni Adam ang sarili, makikipagtalo at magpapaliwanag, pero habang tumatagal, napansin niya na anuman ang sabihin niya, lalo lang lumalala. Kaya isang araw sinubukan niyang gumawa ng iba. Sa susunod na magtangkang mag-job ang katrabaho, ngumiti lang si Adam, tumango ng kalmado, at nagpatuloy na parang wala lang. At alam mo ba kung anong nangyari? Galit na galit ang katrabaho, patuloy na nagtatangkang mag-provoke, pero dahil walang reaksyon na nakuha, nawalan siya ng interes. Kaya paano mo haharapin ang mga tao na nagtangkang mag-provoke sa'yo? Una, kilalanin ang laro nila. Kung may isang tao na palaging nagtatangkang magpatampisaw sa'yo, hindi ito aksidente. Isa itong pattern. Pangalawa, manatiling kalmado at detached. Ang iyong katahimikan at hindi pakialam ay makakapagpalito sa kanila ng higit pa kaysa sa kahit anong argumento. At panghuli, tandaan na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-react, kundi sa pagkontrol ng iyong sariling isipan. Sa huli, ang pinakamalakas na tao sa kwarto ay hindi yung pinakamalakas sumigaw, kundi yung hindi nagpapadala sa anumang negatibong emosyon mula sa ibang tao. Kapag pinabayaan mong magpatuloy ang mga nagtangkang mag-provoke sa'yo, tinatanggihan mo sila ng kasiyahang hinahanap nila, at iyon ang tunay na kapangyarihan. Number 7. Kapag nagsisisi sila sa pagkawala mo, pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang aral sa buhay, ang pag-alis at pagpaparamdam sa kanila ng bigat ng kanilang sariling mga desisyon. Kapag ikaw ay tinratong masama, binabalewala o hindi pinahahalagahan, darating ang oras na marirealize nila kung ano ang kanilang nawala. Pero sa oras na iyon, huli na. Heto ang katotohanan. Kung tunay na pinahalagahan ka ng isang tao, hindi sana nila inilagay ang sarili nila sa posisyon na mawalan ka. Hindi palaging nakikita ng mga tao ang iyong halaga kapag nandyan ka, kapag available ka, at kapag palaging naroroon ang iyong presensya. Pero sa sandaling ikaw ay nawala, ang katahimikan ay nagiging matinding tunog. Diyan pumapasok ang pagsisisi. Diyan nila muling naiisip ang bawat pagkakamali, bawat pagkakataon na sana ay ginawa nilang mas maganda ang sitwasyon. Kaya't ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ang pinakamahusay na tugon. Hindi mo kailangang makipagtalo, magpaliwanag, o ipaalala sa kanila kung ano ang kanilang nawala. Hayaan mong maranasan nila ang mga kahihinatnan. Hayaan mong maramdaman nila ang pagkawala ng isang bagay na dati nilang tinatamasa, ngunit hindi pinahalagahan. Dahil kapag tunay mong iniwan ng walang salita, walang pangalawang pagkakataon, walang maybe later energy, ang iyong pagkawala na ang magsasalita. Dito papasok ang karunungang stoiko. Sabi ni Epictetus,
Walang tao ang malaya na hindi master ng kanyang sarili. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagkontrol sa ibang tao, kundi sa pagkontrol sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng disiplina na lumayo sa mga tao na hindi pinahalagahan ka at ang karunungan na huwag nang lumingon pa. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa paghabol, kundi sa kaalaman kung kailan titigil sa pagbibigay ng enerhiya sa mga taong hindi karapat-dapat sa iyong pag-aalaga. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Isang babae na kilala ko, tawagin na lang natin siyang Olivia, ay nasa isang long-term na relasyon kung saan laging pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan. Ibibigay niya ang lahat, oras, pagmamahal, suporta. Pero ang kanyang partner, tinatanggap na lang lahat yon nang walang pagpapahalaga. Inisip niyang palaging nandoon si Olivia hanggang sa isang araw, hindi na siya nandyan. Hindi nagalit si Olivia, hindi nagmakaawa, hindi nagbanta. Umalis lang siya, walang dramatikong pag-alis, walang mahahabang paliwanag, tanging katahimikan. Noong una, akala ng partner niya ay nagpapatawa lang siya. Pero nang lumipas ang mga linggo at naging buwan, na-realize niyang talagang wala na siya. Nang mag-abot siya ng mga apology at pagsisisi, si Olivia ay nakapag-move on na. At doon lang siya tunay na nakaramdam ng pagkawala. Kaya, paano mo haharapin ang isang tao na nagsisisi sa pagkawala mo? Una, huwag bigyan sila ng madali ang paraan pabalik. Kung ikaw lang nila pinahalagahan pagkatapos mong mawala, hindi ka nila talagang pinahalagahan noon. Pangalawa, huwag ipaliwanag ang iyong pagkawala. Hayaan mong mag-isip sila. At panghuli, tandaan na ang tunay na self-respect ay ang kaalaman kung kailan aalis at talagang manatiling wala